atin na pag-usapan. Nasa last chapter na po tayo ng Aklat ng Roma at yun din po, ito na din po yung ating last fellowship ng dito sa panahon ito lang po na kung saan ay yung ating 3 a.m. devotion na napasabay nga po sa ating 24 hours na prayer para po sa ating Panginoon. At ito po, ating babasahin ang Aklat ng Roma, chapter 16, at ang akin po munang gagamitin na ito pong aking NIV version ng Book of Romans. Ano po, ito yung pangwakas na pagsulat ni Pablo sa mga taga-Roma at sabi nga po andito yung kanyang personal greetings. Sabi po dito sa verse 1, I commend to you our sister Phoebe, a servant of the church of Cenchrea. I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of saint and to give her help she needs from you. For she has been a great help for many, including me. Sabi nga po, ayun, she has been a great help to many people, including me. Great Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus, they risk their lives for me. Not only I, but all the churches of Gentiles are grateful to them. Grateful to church to meet the other at their house. Great my dear friend Epestus, who was the first convert to Christian in the province of Asia. Great Mary, who worked very hard for you. Great Andreosius and Junias, my relatives who has been in prison with me. They are outstanding among the apostles, and they were in Christ before I was. Great Ampeligetius, whom I love in the Lord. Great Urbanus, our fellow worker in Christ, and my dear friend Stach. Great Apesles, tested, approved in Christ. Great those who belong to the household Aristobulus. Great Horibion, my relative. Great those in the household of Narcissus, who are in the Lord. Great Teripia and Troposa, women who work hard in the Lord, and great my dear friend Persis, another woman who was worked very hard in the Lord. Great Rufus, chosen in the Lord, and his mother, who has been mother to me too. Great Asistorus, Pelagon, Hermes, Potribas, Hermas and the brothers with them. Great Philologus, Julia, Nereus and his sister, and Olympus and all the saints with them. Greet one another with a holy kiss. All the churches of Greek send greetings. Verse 17, I argue, brothers, to watch our door, pour out for those who are cause division and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them, for such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. By smooth talk and flattery, they deceive the minds of the people. Everyone has heard about your obedience, so I am full of joy over you. But I want you to be wise about what is good and innocent about what is evil. The God of peace will soon crush Satan under your feet, and the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Timothy, my fellow worker, sends his greeting to you, as do Lucius, Jason, and Sophistrater, my relatives. I, Tertius, who wrote down this letter, greet you in the Lord. Gaius, whose of hospitality I and the whole church enjoy, send you his greetings. Erastus, who is the city director of public works, and our brother Quartus, send your greetings. Verse 25, now to him who is able to establish you my gospel and the proclamation of Jesus Christ according to the revelation of the mystery hidden for such a long ages past, but now revealed and made known through the prophetic writings by the command of the eternal God, so to all nations might believe and obey him. Verse 27, last verse, to the only wise God be glory forever through Christ Jesus Christ. Amen. Heavenly Father, merciful God, salamat po Panginoon sa mga kababaihang ito na patuloy na nagpapagal para sa iyo, para sa iyong kaluluwalhati at para naman po din po sa aming pagbabasa, sa aming pagninilay. Ito po naman ay sa aming pag-ikatututo sa tulong ng kabanal at kapangyarihan ng Santong Espiritu na nagbibigay sa amin ng kapangyarihan, ng pangunawa, ng karunungan na siyang nagiging patuloy na kami lumago para sa iyo, God. Sa aming pong pag-aaral na ito ng huling kalabanata ng Aklat ng Roma, hayaan mo nga po, O Diyos, na mapagnilayan namin ito ng buong taimtim kung paano nga po ito ay sinulat ni Pablo mula sa kanyang pagkakakulong na hindi niya narating pa ang rawang lugar na ito, pero andun nga po ang maraming katuruan na ipinahayag niya
sa aklat na ito. Purihin ka, O Diyos, Holy Spirit, na siyang nagumagabay at pumapatnubay sa amin, na kung saan ikaw lamang po ang Diyos na nasa sentro ng aming gawaing ito. Wala kaming hangad, Ama, kundi kay mapapuri at madakila. At sa aming pagninilay, hayaan mo nga po, Diyos, na sumaamin ang kapangyarihan ng Santong Espiritu sumasa amin at patuloy na kami, Panginoon, ay langisan mo. Anoint our head and our cups overflow to each and every one of us, O God. Wala patuloy na ikaw ay mapapuri at madakila namin sa aming ginagawang ito, na kung saan ay 24 hours na ikaw po ay mayroon kung na mangusap ka sa bawat dumadalo sa bawat oras, na kung sa gagamitin mo rin po ng kapangyarihan na salita mo'y mahayag, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, salamat at sa aming pagninilay. Salamat, Holy Spirit, for being our guide, our teacher, and the power be always with us in the name of Jesus. Ayan mga kapatid, dito po sa sulat na ito ni Pablo, makita po natin ang maraming taong binanggit. Ano po? Na kung saan ay makikita po natin marami siyang mga kakababaihan, na kung saan ay nabanggit din po dito, ano baga't meron din po mga lalaki, pero makita po natin na marami po ang kababaihan, at isa na nga po dito si Poby, na kung sa isa Tagalog ay PB. Dito po makita natin si Poby po was known servant, kung saan ito ang pangalan daw po niya sa kung itatranslate mula sa Greek word na Poby ay ang deaconess. Sa atin po mga iglesia, meron po tayong mga diakonesa at na kung saan naglilingkod sa loob ng iglesia. Sa amin po ang mga deacon, sa amin ay sila po yung sa pag-araw ng service, sila po yung Sunday service, sila po yung mga nagpe-prepare ng komunyon, sila po yung mga aseret, yung nagwe-welcome sa mga taong dumarating para sa kaayusan. So ito po isa si Poby, na kung saan ito po yung kanyang sinasabi, siya ang helper ni ating Panginoon sa buhay po ni Pablo. Sabi nga po ay sito daw kung si Poby ay isang may wealthy person, na kung saan ay tumulong na suportahan ang ministry ni Pablo. Sabi nga po, isa daw po ay si Poby, at kung sa inyo ay ang description po dito is highly regarded in the church. Siya po ay mataas ang katungkulan sa iglesyang natayo po dito sa Roma, at he was delivered this letter from Corinto, Rome, at siya po ang nagdala ng sinulat ni Pablo mula sa Roma na dinala sa Corinto, na yung pong una at pangalawang Corinto, na kung saan atin pong napagninilaian. At si Poby din po, o si PB sa Tagalog, ay siya din po yung nagpakita na kung saan provide evidence that women had important role in early church. Yung mga siya po ang nagpakita na noong mga kababaihan sa maunang iglesia ay napakahalaga ng kanyang ginampanan at gayon din po, sabi nga po, in the eastern port of Corinto, sa east, sa bandang silangan ng Corinto, ito po daw po, sabi nga po ay siya po ay galing doon, na kung saan ay doon siya naninirahan. Ito daw po nasa parting silangan ng Corinto, na kung saan ay 6 na milya daw po ang layo mula sa sentro ng Corintong ito. So, andun po, ito din po, bibilanggit din po si Pablo dito, na kung saan ay si Aquila at saka si Priscilla, na kung saan sila po ay mga mag-asawa, na kung saan married couple who had become Paul close friend. Ito po yung naging matalik na kaibigan ni Pablo, na kung saan ay naging kanang kamay din po niya sa kanyang ministry. Sabi po dito, they along with all other Jews who has been expelled from Rome by the emperor. So, maaari ito po si Aquila at saka si Priscilla ang unang nagtayo na nakatuwang ni Pablo, bagamat siya hindi pa nakakarating dito. Sila po kasi yung mag-scattered ang mga mananampalataya sa aklat ng mga gawa, ay sila po maaari ito si Priscilla at Aquila nag-umpisa ng gawain dito. Sabi nga po, they were met Paul and invited him to live with them. They are along with all other Jews have been expelled from Rome by the emperor. At ito makita po natin sa aklat ng mga gawa, chapter 18, verse 2 and 3, and moved to Corinto, and they met Paul and invited him to live with them. They were Christian before they met Paul. So, bago pa lang nila makakilala si Pablo, ay sila po ay kumilala na sa ating Panginoon. At sabi nga po, ay maaaring
kung saan ay probably told him much about Roman Church. So dito po si Hebronaya kung saan ay nagpakilala sa kanila kay Pablo na meron ng iglesia doon sa Roma. Kaya nga po sabi nga, like Paul, Priscilla and Aquila were missionaries. Sila po ay nagmi-mission na kung sa tumulong sa mga mananampalataya. They help believers in Ephesus. Sa Epeso, ano po, makikita po natin, no, supporting verse po nito, makikita natin sa Aklat ng Mga Gawa chapter 18 at sa Roma when they are allowed to return and again in Ephesus. So nagpabalik-balik po sila itong mag-asawang ito at ang kanila pong gawain ay ang mag-vision na kung saan sila po isa sa mga mananampalataya na nakasamang napa-scattered nung magkaroon nga po ng kaguluhan sa Aklat ng Mga Gawa. Ano po? So dito po sa atin pong pagbabasa sa verse 5, sabi nga po niya dito ay basahin natin sa Tagalog. Verse 5, ikumunamusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa bahay na mag-asawang ito. Ipaubot ninyo ang aking pangungumusta na kaibigan ko si Epenito na unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asia. So maraming taon binanggit. So dito po makita po natin Paul personal greeting, yung pagbabating ito ni Pablo na kanyang personal niya ay nakakarating po sa Roma and Greek. Ano po, marami pong napagdatingan. Personal greeting went to Romans, to Greek, to Jews, and Gentile. Din po sa Roma at sa mga na kung saan ay mga Grego, na kung saan Hudyo at Hintil, babae at lalaki, malaya man o mga malala, mga kilalang mamamayan doon, mga nakakulong man. At doon din nga po ay ang iglesyang ito ay kung saan meron na po. Kaya nga po sumulat dito si Pablo ay dahil may natatag ng iglesia. The church based on broad and cross-cultural, social, and economic lines. Ang iglesyang ito ay pinamumunuan ng mga iba't ibang kultura ng mga tao at yung mga iba-ibang klase ng kung sa may mayaman, may mahirap, ano po, na kung sa nabuo ang iglesia dito. Sabi nga po, yung unang listahan, we learned that Christian community was mobile. Ibig sabihin, kung saan lang sila nagtatagpo-tagpo. Halimbawa siguro mga tent lang o halimbawa sa panahon ito ay parang house church lang na kung saan ito po yung naging iglesia noong unang na kung saan doon sa lugar ng Roma. Sabi nga po dito, though Paul had not yet been to Rome, he had met these people in other places on his journey. Dahil nga po si Paul sa kanya na kung sa kanyang pagkakabilanggo, malaya naman po siya na nakakapaglakbay sa iba't ibang lugar na kung sa iba sabi nga po kasi nga po siya ay bilanggo ng panahon niya pero malaya po siya nakakapunta sa iba't ibang lugar at sa kanyang pagpunta sa iba't ibang lugar patuloy na andon ang kanyang pagpapahayag at pagpapakilala ng mabuting balita sa lahat ng lugar na kanyang napupuntahan. Sa verse 7, ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Junia na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa akin. Dito po, makita po natin the fact that Andronicus and Junius were outstanding among the apostle. Sila po yung mga apostol na kung sa dakila nung panahon yun, na ibig sabihin ay na nakikita sa kanilang mga sarili na sila mga apostol ng ating Panginoon. They may have been husband and wife team. Paul refers to them as relatives. So ito'y kamag-anak ni Pablo na mag-asawang ito na ibig sabihin ay galing din po sa tribo ni Paul. Si Pablo po ay galing po sa tribo po ni Benjamin. Ano po? Na kung saan ay sa 12 tribes po ng ating ni Jacob. Ano po? So, dito po ay makita po natin na mayroong magkamag-anak po sila. Ito po si kaanak ni Pablo na sila Adronico at si Junia. Ano po? At andito po sa verse sa mga susunod na ating talata, yung 17 to 20, ay ipinakita po dito na kung saan ay yung dagdag na tagubilin. Sabi nga po niya dito, ipinamamanik ko sa inyo mga kapatid, daan ninyo ang mga lumikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. So ito po yung mga patagubilin ni Pablo sa kanyang sulat. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin
at sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga papaniwalain. Ayan, inililigaw ang mga paniwalain. Kaya napakahalaga nga po sa atin, pinaalala natin na huwag po tayong basta-basta na nga maniniwala sa mga turo. Kaya nga po ang pinakang basic po natin dito ay ang tayo po ay may alam sa Bible. From cover to cover, from Genesis to Revelation. Alam mo po, yung po ating ginagawa, ito po ay tunay na ito po ay nakakalugod sa ating Panginoon. Naalala ko po kami po last 2 Saturday ago ay nagkaroon po kami ng mga gawain ng mga kananay at kababaihan. Ito po yung nagkaroon po kasi ng gawain ang Foursquare po sa Baguio last May. At yung pong gawain yun ay dinaluhan po ng mga leader, ng mga coordinator, hindi po lahat ng mga kananayan. At yung gawain iyon ay ibinaba po, inire-echo sa aming distrito. At doon po, sa amin pong gawain yun, pagkatapos ng mga salita, may mga games. At yung po mga games na yun ay pagpapakita, ikaw po yung mag-identify, may ipakikitang picture, i-identify mo kung sino yung taong yun at anong lugar yun, anong pangyayari na ganap doon. Alam niyo po, kung tayo nagbabasa ng Bible, ako po ay kaluwalhatian ng Panginoon. Ano po, dun sa aming division, Laguna East Upland. So kami po ay ilan kami na kung saan. Yung una, hindi po ako natayo. Tumatayong sumasagot. Ay nung mangyari, nakita ko na kung saan ay marami ng sumasagot na iba, ay meron po akong mga nakikitang picture na hindi masagot ng aking mga kasama. Kaya ang ginawa ko, nagdidikta na lang ako. Sabi ko, pinakita po ba yung parang tower, yung iba-ibang mga klase, na kung saan ay nakita ko yung sabi ko, sinesenyas ko, hindi nila marinig. Kaya ang ginawa ko, tumayo na ako kinuha ko yung papel, kasi susulat mo sa papel yung iyong sagot, ipapakita mo. Na kasi malalayo ang agwat, nasulat ka na lang sa isang papel, na isang pentel pen para mabasa nung nagpe-preside ng laro. So doon po nakita ko na marami po akong sa kaluwalhatian ng Panginoon. Marami pala ang mga historyano po sa Genesis. Kagaya po yung kung saan ay yung isang building na naka-drawing. Nakaano po yun sa PowerPoint. Anong ibig sabihin ng lugar na ito? What is the meaning of this picture na ginaganon? Ayun po yung kita ko na kung saan yung Tower of Babel na ginagawa ng mga tao noong unang panahon. So, yun. Tinaas ko, sabi ko, Tower of Babel, binubulong. Pastor, halika tumayo ka na, ikaw na magsulat. So, ayun po. Pero natuklasan ko po, ako po natatandaan ko ang mga sequence sa Bible. Kaya lang po pala, pagdating po sa pagsusulat ng spelling, doon po kami nagkakamali. Kaya ang nangyari, ibinigay ko na sa aking kasamahan na puro teacher as profession. Sabi ko, sis, ikaw na magsulat. Noong natuklasan pag pala umiidad, na pala ako sa spelling. Kasi pag minsan, ang spelling ng isa kagaya po ng Moises. Ang Moises po sa English ay M-O-S-E-S. Pero pag Tagalog, M-O-I-S-E-S. Pag mali ang spelling mo, syempre hindi. Ay ilan po yung sinulat ko na tama ang sagot, mali ang spelling. Kaya ang nangyari, sis, ikaw na magsulat. Nagkakamali tayo. Sayang. Ang point natin, dapat tama tayo. So, ganun po. Alam mo yung sequence, alam mo yung pangyayari na kung saan ito po ay naging basihan kung tayo ay nagbabasa ng Bible. At yun po yung history, hindi na po yung pag naunawaan na natin yun, wala po sa Genesis hanggang sa Revelation dahil nagbasa ka, naunawaan mo, nasa puso mo na yung pangyayari nyo, lalo na po sa history, yung Pentateuch, yung 5 books of the Bible mula po sa Genesis hanggang Deuteronomy, yung po yung sinulat ni Moises na yung kasaysayang yun, marami kang mapupulot doon na magre-rema sa iyo na kung saan ay ito po pagdating pala ng ganitong edad, napapakinabangan mo, naalala mo yung mga bagay na nangyayari. Yun nga lang, natuklasan ko sa sarili ko ay ano na pala ako sa spelling. Mahina na pala ako sa spelling. So ayun po mga kapatid, napakahalaga na kung saan ay tayo po ay nagbabasa talaga at pinagbibilayan natin ang salita ng ating Panginoon. Dahil kay mga bata pa, pagdating ng panahon, na kung sa mga fellowship, magagamit po natin yun na kung saan ay meron tayong alam. Hindi sa pagmamagaling, kundi yung kumbaga narema yung sa puso mo. Ano po? Sa ating mga puso. Sabi nga po dito, when we read the books of and listen to sermon, we should check the content of what is written or said and not be fooled by the smooth style.
Dito po kasi dito sa 17 to 20, sinabi nga po dito na yung mga tagubilin ito ni Pablo, ano, sabi nga niya, ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan ay hindi nagpatagal, palulupig niya sa inyo si Satanas. Ano, dito po yung pagpapakita na ipinakita dito nga po, when we read the books or listen to sermon, we should check the content of what is written or said and not be pulled by smooth style. So dito po, dahil lagi nating nababasa ang aklat ng banal na kasulatan, may mga magrerema at magrerema. Sa kaluwalhatian ng Panginoon, 'pag sinabi nga po na kung saan, naganong saang book yun, meron nga pong naging tanong, kaya lang po nag-question kami mga pastor kasi ang mga gumagawa nung mga question ng time na iyon ay mga coordinator ng mga kababaihan. Kaya lang po, ang mga tanong namin medyo nag-question kami kung sa isang question na dun po sa sinabi niya, ang sagot ay Deborah. Ang pagiging po, si Deborah lang po kasi ang natatandaan ko na isang judge, babaeng judge na natala sa Bible. Mali ang tanong nila sa kung saan ay dapat ang itinatanong nila ay dapat ang maging tanong ay who is the only woman judges? Ano po, pero iba ang kanilang itinanong kaya kami po, tatlo kaming pastora nag-question, pero hindi po dun sa harapan ng kundi dun sa gumawa ng question, nag-correct po kami. So, gano'n po, makikita po natin, hindi po nawawala ng kabuluhan mga kapatid na tayo nagbabasa from book cover to cover ng Biblia. Dahil pagdating ng panahon, makikita natin sa ating mga sarili na, ay, yun yung pangyayaring yun. Yung mga kalimbawa, kanino sanggaling na tribo si Pablo, di ba? Dito ipinakita, makikita po natin na sa aklat ng mga gawa. Sa 12 tribe ni Jacob, kaning lahi nagpunta ang nanggaling si Pablo. So yun po makikita po natin. At yun sa mga fellowship ng mga namin, merong mga na sa aming denomination, ito po yung mga kumbaga ay mga sequence na kung sa ipampasigla sa gawain. Pagkatapos ng mga pag-preach, pag-awitan, habang pagwawakas, at yung habang bago matapos, ay ito yung mga sequence na nangyayari na nagiging kagalakan at katuwaan ng mga kananayan kasi na kumbagay nare-repress ka, na andun yung na sumasali ka sa mga competition ito na masaya. Dahil makikita mo na, ay may alam pala ako sa Bible. So ito po mga kapatid ay napakahalaga. Sabi po dito, Christian who study God's word will not be fooled. At totoo po yun. Kaya nga tayo nagbabasa, kaya nga po may magpagkakataon na tayo ay gusto natin makipagdebate. Kasi mali yung na, kung sinasabi ng kasi nga sabi nga po dito do sa ating binasa, na hindi na po tayo kung saan ay huwag na tayo maging kagaya ng mga taong sinisiklot-siklot lang ng alon na parang yung sa dagat na sinasabi din po sa aklat ng banal, hindi na yung ating pananampalataya ay hindi na tayo parang uhay na nasa gitna ng dagat na sinisiklot-siklot lang ng alon. Bakit? Ibig sabihin, hindi na tayo maloloko ng sino man at kapag nakarinig tayo ng mga katuruan na hindi ayon sa ating naunawaan, syempre magre-react tayo. Ay bakit? Kasi nga po, nagbasa tayo, naunawaan natin. Kasi kaya nga siguro may mga tao na kung saan nadadala ng iba-ibang sekta kasi hindi sila nagbabasa ng Biblia. Pero tayo, tinuturuan tayo. Mga kababaihan sa kapanahunan, tayo po yun. Dahil tayo po ay nagme-meditate ng salita ng Diyos, meron tayong ganitong mga platform, tayo ay natuturuan. Sabi nga po, Christian who study God's word will not be fooled. Ang Kristiyano nag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi maloloko. Even though superficial listener may easily be taken in. For an example of believers who carefully check God's word. Dito po yung kung saan ay ine-examine nila. Dito po, kagaya ka po ng pangangaral ni Pablo sa aklat ng mga gawa sa chapter 17. Yung baga sabi nga po ay, ang mga tao pagkatapos mag-sermon ni Pablo ay binubuklat nila yung kanilang mga scroll o yung kanilang mga salita na nakasusulat na kung sa'yo wala pa naman ng Biblia, yun po yung nakasulat sa kanilang yung mga parang papel na kung saan ay binibilot lang nila. So pagka panangaral si Pablo, ay sinecheck nila kung yung pangaral ni Pablo ay ayon doon sa na nakasulat na yung sa scroll na iyon, na yung po yung pinakang Bible nila noong unang panahon. So ganun din po tayo. Sabi nga po ay, we are believers, we are carefully check God's word. Ini-examine natin kung totoo ba yung narinig ng pinangangaral na yun, totoo ba yun, biblical ba yun?
Kaya po, dito yung sinasabi na tayo nagkakaroon ng knowledge, ng comprehension, pang-unawa, pero dapat andun nga po na pag-aaral na natin ito na isasabuhay naman po natin para yung knowledge natin ay may apply yung wisdom. Ayan, sa verse 21, sabi nga po dito, kumusta kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa at sina Lucio, Jason, Sopatro na ang mga kababayan ko. Okay, itong pong si Timoteo, alam po natin, Timothy was the key person in the growth of early church. Alam po natin, ito yung kanang kamay ni Pablo, na kung saan ay talagang hindi nawalay sa kanya. Alam natin sa kasaysayan, siya po isang Griego, pero dahil nagkaroon siya ng pananampalataya, kahit saan mag-travel si Pablo, naging kasama niya itong si Timothy. Kaya nga sabi nga po, sa isang pastor, pag ikaw ay may isang Timothy, ang ibig sabihin, kaalalay sa ministry, at naging magaling pa sa iyo, yung iyong si Timoteo sa iyo, ibig sabihin, magaling kang magturo, na kung saan ay yung mas nahigitan pa ang pagtuturo kaysa sa iyo, ibig sabihin, ikaw isang magaling na tagapagturo. Sabi nga po dito, Timothy was a key person in the growth of the early church. Siya yung nakatuwang ni Pablo para lumago ang mga iglesia noong unang panahon, traveling with Paul in a second missionary journey. At kasama niya si Pablo na kung saan ay sa kanyang pagta-travel, sa ikalawang travel niya, at ito po makikita natin sa Acts chapter 16, 1-3, verse 1-3. At dito, later Paul wrote 2 letters to him as he worked to strengthen the churches. At alam natin na ito pong si Timoteo ay may 2 sulat po. Una, at dito pa nasa unang tipan, na sa susunod na nating mga anuhan, ay yung meron kaya nga po may 1st and 2nd Timothy, ito po yung mga tagubilin din. Sinagubilin din ni Pablo si Timothy, at andun nga po na siya na kung saan ay isang naging kanang kamay ni Pablo na naging aktibo. Sabi nga po, siya yung isa sa mga naging aktibong naturuan ni Pablo. Nag-grow siya spiritually at andun po naging kasama din po sa pagta-travel, at andun mga kapatid na naging kagamit-gamit po si Timoteo na kung saan ay naging alalay po ni Pablo. Ayan po, sa ating pong mga ministry, sabi nga po, dapat meron tayong mga Timotea dahil babae tayo. May mga Timoteo, Tumitea na kanang kamay na siyang kung wala tayo at hindi natin nagagampanan ang tungkulin natin, ay mayroong sasalo. Mayroong mag-aatas ka lang na kung saan sige sis, o kaya sa pastor naman, sige bro, ito muna at ako lang ay meron pang ibang activities. So, yun yung mga pagkakatiwalaan at alam natin kung sino yung, at sa mga tagubilin ni Pablo kay Timoteo ay sabi nga po, andun yung kanyang mga tagubilin na kung ipipili sa iglesia, di ba? Yung na andun kanyang tagubilin din na yung walang malinis, may isa lang ang asawa, at yun ay natutuklasan natin sa kanyang mga sulat. Sa aklat na kung tayo po nakarating na sa pagbabasa. Kaya patuloy po tayong magbabasa mga kapatid. Napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyanong mananampalataya na tinawag ng ating Panginoon ang sangkap, ang ating magiging weapon ay lagi ay ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Sa verse 25 hanggang 27, sabi nga po, purihin ang Diyos na makapangyat, titibay sa inyo na sa pamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng habang panahon. So ito po yung mystery, na sinasabi nga po ni Pablo, the good news, mystery of good news. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Sino yung mga hintil? Tayo po yun, mga Gentiles. Ang lahat ng iyan ayon sa mga sulat ng mga propeta. Ayan, sa iisang Diyos na marunong sa lahat, sa kanya iukol ang papuri, magpakilanman sa pamagitan ni Jesucristo. Nakita po natin mga kapatid, ang sa Jerusalem, ito po yung sentro ng mga Jewish life, yung mga Hudyo na buhay na, kumbaga dito sa atin sa Pilipinas, ay ang pinakang capital natin ay ang Maynila. Dito po sa Israel, ang Jerusalem ang pinakang sentro ng Jewish life. Dito natin makikita kung paano namumuhay ang mga Hudyo. At ito po ay nakita at nasaksihan ng ating mga kapatid na nanggaling na doon, OFW doon, at yung iba'y naandun pa rin.
Ito yung pinakang sentro ng Jewish life. Minsan po ako po ay nakakapanood po ako ng mga vloggers na nasa Israel. Dalawa po yun na nakikita ko na kung saan ay isang lalaki at isang babae na nagbablog po sila. Bakit ko nagustuhan? Kasi nasa bansang Israel po sila, kaya pag sila namamasyal, parang nakikita mo na yung mga lugar na yun. At yung kanilang mga inaalagaan ay talagang mga purong Hudyo. Doon po sa amin, yung pong isang lalaki, ang kanya pong inalaga, lagi po kasi nag-i-scroll din sa kanyang vlog. Nakita ko po doon ay yung mayroon doon na kung saan ay manugang ng kanyang inaalagaan na basta ilang beses sa maghapon pumupunta siya at yun po ay pure Jews. Hindi po sila Christian pa. Pure Jews na kung saan yun talagang na kung saan ay yung kanilang tinusunod ay yung batas ni Moises. Ano po, yun po ang kanilang pinag-aaralan. At sabi nga po nung yun, sila sumisimba ng ganong oras at tuwing Friday, meron silang ginagawang pagtitipong mag-anak, nagkakainan sila. So sa mga ganong bagay pa, hanggang ngayon ay naia-apply pa yung ganong mga tradisyon sa purong Hudyo na hindi pa kilala si Kristo. Ano po? Sabi nga po, Jerusalem was the center of Jewish life. At ito namang Roma was the world political, religious, and social and economic center. Yun namang sa Roma kinalalagyan niya ni Pablo nang sulatin niya itong aklat ng Romans ay ito naman pong Roma daw po ay ito yung pinakang sentro ng politika, religious, social, and economic center. Sentro ng mga religious, yung social, yung mga karangyaan, pang-social, ito po yung Roma. Their major governmental decisions were made and there were gospel spread in the ends of the earth. So dito po, major governmental decisions were made at andun nga po, the church in Rome was a cosmopolitan mixture of Jews. So dito po, sa iglesyang ito ng Roma ay iba't ibang lahi ang naroon magkakasama. Merong haring Hudyo, kumbaga mixture of Jews, siguro ibang lahi ng napangasawa, mga hintil, mga alipin, mga malalayang tao, babae at lalaki na kung saan naandito sa sentrong ito ng kung saan dito po sa Roma. Roman citizen world travelers, andito po ang kanilang mga sentrong ito ay kumbaga ito yung mga mangangalakal na ibig sabihin ang potential po nila ay malaking impluensya para po sa pagkaiunlad ng bayang iyon, na lugar na iyon. Kaya nga po, dito po sa Roma, makikita po natin, sila po ay mga lahi na kung saan ay halong tao, halong lahi, na kung saan ay hindi po lahat ay nakakakilala pa sa ating Panginoon Jesus. At maaaring dun nga po sa pangangaral na kaya nga andun si Pablo nung panahon yun ay doon kahit nga po sabi nga po dinidescribe kung ano nga po yung lugar na yun ng Roma na kung saan naandun si Pablo na kung saan siya po ay bagamat siya ay nakakulong, andun na patuloy niyang ini-spread ang word of God kahit po siya ay nakakulong. At dito ay nakita natin, sabi nga po dito, Paul had not yet been to Rome to meet all the Christian. Hindi pa nakarating sa Roma si Pablo para i-meet yung mga Kristiyanong ito. At yun nga pong sumulat nga lang siya dito sa Roma habang siya nakakulong. He has not yet met us. Sabi nga po dito, ang sumulat dito, we too live in a cosmopolitan setting with the entire world open to us. We also have a potential to both widespread influence na kung saan, ito po yung impluensya na kung saan ay pinakita kung paano nga po yung Christianity ay na-spread mula po sa pagkakakulong ni Pablo doon na sinulat niya ito sa Roma na kung saan dito po, pinakita po dito kung paano si Pablo, yung kanyang dedication commitment sa ating Panginoon, na kung saan ay pinatuturo sa atin dito, we should listen carefully and apply Paul's teaching. At ito po, sa kabuuan po natin ng isa sa magandang makikita po natin, marami na nga pong katuruan sa ating pagninilay. Maraming bagay na itinuro ang ating Panginoon sa sulat na ito ni Pablo sa Roma. Kaya nga po dito, kung ating pong pagninilayan mga kapatid, sa kabuuan po ng aklat ng Roma, ang tatlong bagay po ang aking nakita dito at na-discern sa ating pagbabasa at pagninilay. Ano po? Alam niyo po kasi kahit nabasa na po natin ang Biblia ng book from cover to cover at binabasa natin ito sa kapanahonan, merong itinuturo sa atin ng ating Panginoon.
Hindi po 'yun mawawala. Kaya nga totoo po 'yung sinulat sa Lamentation nung sa aklat po ng Panaghoy. Na kung saan sinulat po ni Jeremiah na ang salita ng ating Panginoon ay laging sariwa sa bawat umaga. Ibig sabihin, sa bawat pagninilay po natin, may bagong kapahayagan ng ating Panginoon sa ating mga pinagninilayan. Kaya dito po, kung atin pong makikita, ang sulat na ito ni Pablo ay nag-i-include po sa akin pong pagninilay ay 3 bagay. Unang-una, ipinakikita dito na kung saan ang turo ito ni Pablo, ipinakikita na tayo magkaroon ng pagkakaisa. Pagkakaisa at ang pagkakaisang yon ay tayo ay maglingkod sa ating Panginoon ng buong puso, buong katatagan. At habang tayo naglilingkod, may kasamang pag-ibig at pagmamahal sa ating Panginoon, mula sa ating Panginoon, at dumadaloy ito sa bawat isa sa atin na kung saan ay tayo nag-aaral ng kanyang salita. So, ito yung aking bagay na ipinapakita sa aking pong pagninilay sa buong pag-aaral po natin ng Aklat ng Roma sa ika-16 na chapter. Pinakita po dito mga kapatid. Binibigyan po tayo na patuloy po tayo. Patuloy po tayo magkaroon ng unity. Patuloy po tayo magkaroon ng paglilingkod ayon sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon sa platform na ito at paano tayo makakapaglingkod sa ating Diyos, sa ating kapwa. At dahil hindi naman po tayo makakakilos sa kagaya ng ginagawa po namin physical, nagagaya mo yung Sister Annalyn na physically nakakakilos po kami ng malaya sa ministry nakaatang sa amin. Pero yung paglilingkod natin ay paglilingkod ng buong puso at yung paglilingkod natin ay may kasamang pag-ibig, pangunawa at pag-ibig. Dahil andun nga po na sorry, wala akong tubig dito sa taas. Dahil dito nga po ay makita po natin na napakahalaga itong 3 bagay na ito. Maglingkod tayo sa ating Panginoon na may pagkakaisa at may kasamang pag-ibig, mga kapatid. Ang mag-unawaan po tayo, may dumadating nga po minsan sa ating ganitong platform na kung saan ay talagang yun po ay gawa ng kaaway kasi wala siyang naisin kundi manira, magwasak at pumatay. Pero pag alam po natin mga kapatid na medyo nagkakaroon na po tayo ng konting hindi pagkakaunawaan, back to the basic, kung anong itinuturo sa atin, huwag nating hayaan na magkaroon ng pagkakawatak-watak tayo, kundi patuloy natin maunawaan na tayo binuo na ating Panginoon ng pagkakaisa para paglingkuran siya. At yung paglilingkod na yun ay ang kasama natin, ang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos na kung sa itumawag sa atin. Sa maraming pagkakataon mga kapatid, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. May kanya-kanya po tayong panawagan, calling, kung paano tayo paglilingkod sa Kanya. Kaya gampanan po natin ng buong puso at katatagan ang tawag sa atin ng ating Panginoon. Sa ganito itong platform, ay ang magagawa lang po natin talaga ay tayo kasi hindi tayo nagkaya physically at hindi tayo makakalas, kundi ang maaano lang po natin ay talagang namnamin ang salita ng ating Panginoon sa ating pakikinig at sa bawat isa na kung sa'y nagbibigay ng kanyang kaunawaan, yun po ay ating i-appreciate kung ano yung kanyang naunawaan. At andun nga po, makikita natin ang Holy Spirit ang kikilo sa bawat isa. Makikita po natin sa bawat platform natin, marami na po ang umalis, they leave. Hindi naman natin sila pinaalis, pero nananatili tayong matatag, sila yung kusang umalis. Minsan may pagkakataon po na, Lord, parang iba yung sa sarili. Parang iba yung spirito ng taong ito. Dahil ipapanalangin mo minsan, dahil para hindi ka ma-distract, sila na yung kusang nagle-left the group. Kung saan ay nakakalungkot, sabi nga kasi sa dami na po, for 5 years on the go, na andito po ako sa ganitong platform. Kasi nga po, nag-umpisa yun sa atin last nung pandemic. At andun na nga po na marami akong nakakilala na kung sa mga tao pero wala na po, nag-alisan na sa mga platform. Hindi ko po alam kung nawa sa kanilang mga kinalalagyan ay nagpapatuloy sila. Pero tayo na andito po tayo para maging matatag, magkaroon ng pagkakaisa, paglingkuran ng Panginoon ayon sa kanyang dinapagtawag sa atin at yun po,
yung pag-ibig na yun mula sa ating Panginoon ay lagi pong manatili sa atin. Ano? Lagi tayong bigkisin ng pag-ibig mula sa ating Panginoon. Kung may nagkukulang, magpaalalahanan, at pag pinapaalalahanan, tanggapin yung pagpapaalala, tanggapin yung rebuking, tanggapin yung, kumbaga, ipagkukorek. Huwag po tayong magdamdam dahil andun nga po na kung sa kaya nga po tayo nasa isang pamilya ay para magpaalalahanan. At ito po yun, mabigkis po tayo ng pag-ibig mula sa ating Panginoon na may pagkakaisa na pinaglilingkuran ng ating buhay na Diyos. Purihin si Yahweh. Panginoon, maraming maraming salamat po. Sa kabuuan po ng aklat ng Roma na aming napagnilayan, ay salamat dahil marami kang katuroang patuloy na ipinahayag sa amin. At ito po, O Diyos, hindi lamang po namin magkaroon kami ng knowledge tungkol dito, kundi ito po'y mai-apply po namin. Yung knowledge and wisdom na lagi ipinapanalangin, nasa amin po ang pag-apply nito at pagsasakatuparan, Panginoon. Alisin mo po sa amin yung mga kataasan, alisin mo po sa amin yung murmuring, alisin mo sa amin yung sama na loob, lahat ng mga negatibong bagay, O God, at ang maghari sa amin, O Holy Spirit, ay yung bunga mo na kung saan ito po ay para po sa amin pa pong ikalalago, ikatatatag, at patuloy na maging kagamit-gamit kami sa panahon na kung saan, sa panahong ito, O God, lalo na po na kailangan ng mananampalataya na making kagamit-gamit dahil andun nga po sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon, ay meron na nga pong nagpapakita na end of the end times ng Panginoon. Ayan po, kanina nagkaroon po ng kaunting pagyanig na kung sa nakita ko po dito sa ating Facebook habang nag-aaral ay nakita ko nga po, O Diyos, na may kaunting pagnayanig na nangyari dito sa Pilipinas. Pero salamat, Panginoon, you are God of control, God of peace, Panginoon, na kung saan ikaw lamang po ang makakapag-control sa lahat ng oras at panahon. At patuloy mo kaming turuan, Panginoon, na magpakumbaba. Patuloy mo kaming turuan ng karunungan. Patuloy mo kaming makasunod ayon sa iyong pagkatawag sa amin sa gampanin na dapat naming gampanan sa ganitong mga iglesia na kung sa itinatatag mo, Panginoon, at itinatag mo na, Panginoon. Salamat, salamat po, Panginoon, sa mga kababaihang ito na patuloy at patuloy na ikaw ay napaglilingkuran ayon sa iyong naisin, ayon sa aming magagawa, O God. At alam po namin, Ama, na lahat ng ito ay hindi nawawala ng kabuluhan dahil sa aming sinabi ang iyong mga salita, your labor in the Lord is not in vain, O God. Kaya po, ang lahat ng ito ay para sa kapurihan mo, sa kadakilaan mo, sa kaluwalhatian mo, Ama, sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu po. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat, pagpupuri sa pangalan ng Apollo Jesus. Amen and amen. Ayan, back to